Okay, amen. So, tayong lahat ay magsitayo at buksan po ninyo ang inyong mga Bibles sa First Kings. Sa mga bago nating kamag-aral at saka sa mga luma na nakakalimot, meron tayong salita ng Diyos at maraming salamat sa Kanya. Ba't may ugong, RJ? Muugong. Gumagano. Ayos na? Okay. Siguro staying ako. Merong ano. Ha? May aircon ba? Okay. Yun nga siguro yung ugong. Medyo palakasan mo ako kasi hindi ko man marinig ang boses. Ang boses ko. Okay. Pinag-aaralan natin ay ang pagiging steward, mga katiwala, mga manager. So pag manager, sa bigkas pa lang, money, di ba? Okay, yan yung ang root word niya ay money. Okay. Okay. Hindi lang naman pera. Pero kasi sa lahat ngayon ng mga bagay ay naita-translate natin into money. So pinag-aaralan natin pagiging manager, yung mga binigay sa atin ng Panginoon. Of course, ano nga mga binigay sa iyo ng Diyos? Number 1, buhay. Buhay mo. Kung binigay ng Diyos ang buhay mo, dapat minamanage mo yan ng tama. Ano pang binigay ng Diyos sa atin? Oras. Your time. Binigay ng Diyos yan, hindi sa iyo yan. You have 24 hours a day, 7 days a week, and 52 weeks a year, 365 days a year. Next year, 366 days. So, hindi mo alam kung kailan ka babawian o titigil ng Diyos ang pagbibilang mo ng iyong birthday. But we are living in a borrowed time. Kaya dapat pa lang ngayon, matuto na kahit mga bata pa, matuto tayong ayusin yung mga oras, hindi nagwawaldas ng oras. Hindi ang patangit-tangit tinga-tingala lang. Alam niyo yung ugaling patinga-tingala, punta na kayo doon sa Mindoro. Hindi ko alam kung, alam mo yun, Mercy, yung mga mangyan daw doon na, meron daw, hindi, yun talagang totoo, yung, hindi ka naman native na yan. Pero doon sa bundok, meron daw yung mga tinatawag na tingalaan time. Yung lalabas lang sila sa kanilang bahay, pagkatapos doon sa mga karsada, ay titingalang ganyan. Kaya makikita na walang ilaw dito. Yan, ganyan lang sila. Maghapon. Iyon ang balita ko. Oo, sa mga, di ba yung mga nakasuot ng G-string? Yung mga native. Hindi ka namang kagaya nila, di ba? Kaya yung mga natunganga lang, ay dapat magbago-bago na. Dapat may ginagawa. Dapat lagi kang sa anong ginagawa ko dito, nakaganyan lang. Dapat may ginagawa. May ginagawa ka ba ngayon? Anong ginagawa mo? Ganyan-ganyan. Naikinig ka, mag-aaral tayo. Amen? Oo, nagagawin. Time, ano pa? Talents. Your talents. Mga kakayanan, skills. Pinagkatiwala din ng Diyos sa iyo yan. Kakayanan mo magsalita, pinagkatiwala niyan, gamitin mo sa tama. Pag-awit, ganun din. Pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng mga bagay
mga skills mo sa buhay, gamitin mo yan ng maayos. Manage mo. And then, pinagkatiwalaan ka ng treasure, gaya na pera. Okay? So, mga bagay na yan ay dapat lamang na mamamanage natin. At kaya may gawain ng Diyos para doon magkaroon ng eternal value yung mga bagay na ibinigay sa iyo. Kasi pwede mong waldasin yan sa labas. Pwede mong mag-enjoy ka sa labas, pero wala siyang eternal value. Kaya pag sinasabi natin na stewardship, mayroong eternal value. Ibig sabihin, mayroon kang makikitang reward sa sangkalangitan. So, kaya ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang salita at ng kanyang gawain para doon natin gamitin. Amen? Kasi yun lang yung paraan. Wala nang iba. So we are discussing this at dito sa 1 Kings ay isang event ang atin pong titingnan that really is a very, very good picture of stewardship na maaari nating makuha at matutunan maging sa ating panahon. If you read the Bible, the Old Testament stories are there. They are true. Nangyari ito as is. Okay? Hindi siya yung kathang-isip. Okay? Hindi siya yung napapanood mong telenovela. Hango lamang yan sa mga marahil true stories sa history. Pero ito ay totoong mga pangyayari sa buhay. Okay? Totoong pangyayari sa buhay natin ng mga tao ng Diyos at ipinasulat ng Panginoon. Para makita natin ngayon sa ating panahon din ang kanyang nais na matutunan natin. So, nandyan na kayo, 1 Kings chapter 17. At doon tayo sa verse number 9 hanggang verse number 16 magbabasa. Okay? Let's read all together. Ready, go. The word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks, and he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, The barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which is spake by Elijah. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, muli po, maraming salamat sa pagkakataon na inyong ipagkakaloob sa amin upang pag-aralan ang ang account na ito sa buhay ng inyong mga piniling
bansa doon po sa panahon ng propeta Elijah at ng isang widow woman upang Panginoon, ipinatala mo upang ito'y maging batayan din po namin sa amin nga pong pinag-aaralan ngayong buwang ito ang patungkol sa stewardship, sa pagiging manager na nais mo nga po sa bawat isa sa amin. Nang halimbawa ng widow woman na ito ay amin nga pong maunawaan at makita, at ito nga rin po ay aming maging huwaran sa amin nga pong stewardship. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito at ikaw ang manguna. Bigyan mo po ng mapangunawang kaisipan ang bawat isa. Ganon din po ng puso na mapagpakumbaba at determinasyon at gawi na masunurin, Panginoon. Hindi lamang tagarinig ng inyong salita at kundi, Panginoon, kami nga po ay maging masunurin at gawin po namin ang mga bagay na aming natututunan sa mga susunod na mga araw. At ikaw nga po ang aming bibigyan lagi ng kapurihan sapagkat ikaw po ay mabuti sa amin, sapagkat ikaw po ay Diyos at ikaw po ang nagmahal sa amin. Maraming salamat muli sa pagkakataong ito. At kung meron po sa aming kalagitnaan ang hindi pa nakatatalos ng kanyang kaligtasan, nihiling ko po na bago siya lumabas, umalis sa tahanang ito, ay maging maliwanag din po sa kanya ang daan ng kaligtasan. Maraming salamat sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. So, the words of the Lord ay nandyan po sa verse number 9, a widow woman there to sustain thee. That is the word of God about stewardship. She is a good, indeed, perfect example of Bible stewardship at saka yung manager. Now, itong pagkakataon na yan, di ba? Kung nakuha natin maigi, yung iba siguro ay ilang beses nyo nang napakinggan ang patungkol sa widow woman na ito, yung sa Sariphat. Sariphat, yan po ay lugar. At merong problema sa panahon na yan. Merong famine, merong taggutom, wala talagang tubig, kaya walang mga bungang kahoy, at nangangamatay ang mga tao, maging ang mga alaga nilang mga hayop dahil sa kukulangan ng tubig at pagkain. So nangangayayat sila. Di ko alam kung napanood nyo na dati doon sa nangyari sa, saan nga ba yun, yung mga ang daming mga papayat na mga bata. Saan yan? Mongolia ba yun? Hindi. Alin? Ethiopia. Yes. So sa Ethiopia noon, di ba, mga bata na butot balat na lang, o hindi lang bata, kahit mga matatanda, butot balat na lang. Dahil sa gutom at hindi na sila, may mga picture pa nga noon, no? Doon sa Ethiopia, sa Africa, na dahil sa kanilang kagutuman, walang makain, sila ay hindi na makalakad. Kayo man yung magutom, di ba? Pag nagugutom, sino dito ang nagugutom pagkatapos ay akala niya nahihilo siya, may high blood siya, o kaya may sakit siya, na karanas na kayo'y nahihilo. Pagkatapos akala niyo may sakit kayo, yun pala, gutom lang. Marami mga ganyan, gutom lang. Dahil nga yung kagutuman talaga ay nakakapanghina. At ito yung panahon na yan. Pagkatapos, yan ay panahon ni Elijah. Ang gawain ng Diyos ay dapat magpatuloy. Kailangan pa rin siyang mangaral. At makikita natin kung yan nakakapanghina, di lalo na yung mga nagsasalita.
yung nangangaral ng salita ng Diyos, ang gawain ng Panginoon. So mga ngayayat din talaga. Buti na lang, ay, hindi ho sila produkto ng famine. Pero yan talaga yan. Hindi naman sila nahihilo eh, di ba? Sino bang man nahihilo? May katabi ba kayo nahihilo? Baka gutom lang yan. May kita natin na yan yung epekto. So may kahirapan sa panahon na yan, yan ang famine. At mayroon isang babae, widow woman, ang sabi diyan, balo. Sa noong unang panahon, ang mga balo ay wala talaga trabaho yan sapagkat ang kanilang gawain lang, mga gawaing bahay. At lagi sila lamang ay nandoon sa bahay, dependent sila sa kanilang mga asawa na nagtatrabaho kasi ganun ang buhay nung unang panahon. Lalabas ang tatay, magtatrabaho, babalik, may dalang pagkain. Ang nanay naman nandoon yun, maglalaba, magluluto, maglilinis, magbubungkal ng kung ano-ano doon sa kanila. Ang mga bata naman, naglalaro. Hindi. Tumutulong din, nag-aaral. Hindi sila nag-EML. Yan. Nag-aaral ang mga yan. Hindi yung patawin-tawin, hindi nagsi-cellphone. Kasi wala pa cellphone nung unang panahon. Di ba naranasan nyo mga nag-basics pag walang cellphone? Masaya din naman, di ba? Oh. Pero pagod ka sa buong maghapon, tama? Bakit? Anong ginawa nyo? Naglaro ba? Hindi kayo naglaro, hindi rin kayo gumala, kundi kayo ay nagtrabaho. Sa umaga naglilinis, pagkatapos ay naglalaba, yung iba nagpaplantya, at inaayos yung dorm, naglilinis yun sa paligid, pagkatapos yan, magpa-practice na kayo ng inyong music. Pagkatapos yan ay may mga lecture pa, tama? Pagkatapos may mga chapel, at tapos meron din kayong mga soul winning sa hapon. At kayo ay lumalabas para mag-soul winning. Tingnan niyo yun. Na-miss niyo ba ang cellphone niyo? Hindi naman, di ba? Kasi pwedeng mabuhay ng walang cellphone. Okay. At mas maganda pa yan. Hindi ka na gumagastos at hindi ka pa laro ng laro at nangangalumata. Okay. At hindi ka pa apektado ng sanlibutan. Okay. So, kasi maraming ginagawa noon. At marami naman kahit ngayon ay maraming gagawin. Pag nasa bahay kayo, ang daming ginagawa sa bahay. Kung kayo ay nasa bahay, dapat natututo na maglaro, na maglinis. Maglinis kayo ng bahay. Linisin niyo ang CR, linisin niyo ang kwarto, linisin niyo ang inyong paligid. Doon sa labas, dapat naglilinis, yun yung patawing-tawing. Habang bakasyon. Ngayon, kung wala kang lilinisin sa bahay, pumunta ka dito at marami tayong lilinisin. Ang lawak ang hasyenda. Magtanim. At magandang bagay yan. Hindi ka naman gugutumin kasi maraming makakain. Huwag ka lang maarte. Alam mo kung bakit nagugutom ang marami? Maarte. Ayaw kumain ng gulay. Ayaw kumain ng mga talbos. Huwag lang maarte. Marami mga nagugutom kasi maarte sa buhay. Ayaw kumain. Yan po ay bagay na dapat natin matunan. So, ganun yung buhay nila noon. Kaya kawawa kapag ang isang tatay ay namatay. Kawawa yung asawang babae. Pagkatapos, dahil wala siyang trabaho, wala permanenteng trabaho, wala pinagkakakitaan, talagang ang widow nung unang panahon is a picture of poverty. Sa panahon natin ngayon, hindi. Ang widow is a picture of fortune.
Kasi marami siyang mga ano. O yan. Pero nung panahon, kaya yan, picture yan. Okay? So dapat makikita yung difference. At hindi lang yan, meron pa siyang anak na matakaw. Lalo na kung yung anak niyan ay masyadong malakas kumain, ay di kaawa-awa lalo yung balo. Kaya kung ano-ano na lang trabaho. You see, why am I saying that this text is a good example of a good stewardship? Because here is a woman so helpless with just a meager resources, pero dahil natutunan niya ang paraan ng Diyos kung papaano i-manage yung konting meron siya. Yung konting meron siya ay blines ng Diyos ang kanyang buhay. Tingnan nyo sa verse 12, hindi ba? Kanina sabi niya, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel. So hindi cake ang meron siya. Meal lang in a barrel and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and then die. Kasi nga, ito na lang, konting-konti na lang, siguro gapatak na lang na oil at ilang kutsarit o ilang kutsara na lang na harina, at yan ay aayusin lang niya ng konti. Yun ngayon, kaya nga stick na lang ang gamit. Di ba ang stick? Konti lang. Hindi siya talaga kahoy. Maraming mga panggatong noong panahong yun. Bakit? Sapagkat tagtuyot. Pero ano ang kanyang kinuha na lang? Stick na lang. Bakit? Siyempre, kung panggatong na malalaki ang ilagay niya na ano lang lulutuin niya, kakaliit, kakarampot. Isang kainan lang. Gagamit ka ba ng isang troso? Hindi ka gagamit noon. Hindi ka magsisibak ng kahoy para dyan. Just a stick. Anong ibig sabihin? Tanda nga ng kakarampot na meron siya. You see, pero yung kakarampot na meron siya, sabi niya, just a what? Just a barrel, a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. Pero noong siya ay sumunod, doon kung papaano gagamitin yung bagay na yan, kakarampot na meron siya, ayon sa pamantayan ng Diyos, blines ng Panginoon. Anong sabi ng verse 15 and 16? And she went and did according to the saying of Elijah. See? She went and did. May mga kasi umaalis pero hindi ginagawa. Akala mo sumunod na. Punta ka doon, maglinis. Akala mo naman ay pumunta, naglinis. Yung pala ay naglakwat siya. Kaya mahalaga ang King James Bible yan. Hindi yan repetitious. It's just telling you what is exactly happening. So she went and did according to the saying of Elijah, and she and he, yung anak niya, and her house, yung mga relatives niya. Aba, yung niluluto niya para na lang sa kanila. Lulutuin niya. Silang mag-ina, kukunti naman. Pero sabi ng ating nangyari, she and he and her house did eat what? Many days. Ang kanyang projection, makain lang namin ito, mamamatay na kami. Pero nung sinunod niya, yung paraan ng Diyos, ng stewardship, saan niya dapat gagamitin yung kanyang kakarampot na meron siya at that point in time of her life. Ano sabi ng salita ng Diyos? She, hindi lang siya, and he, her son, and her house. Ibig sabihin, yung mga relatives, o kaya yung mga nakatira doon sa bahay nila, maging yung mga alaga nila na mga hayop, yung mga bagay na naroon sa kanilang bahay. Anong sabi ng salita ng Diyos?
they did it many days. Bira, paano nangyari yun? Sabi ng Diyos, ganun mo gamitin. Ang ipinagkaloob kong kakarampot sa'yo, gamitin mo ng tama, and then it's gonna bless you. Ano pa sabi niya? Verse number 16. And the barrel of meal wasted not. Ano ibig sabihin? Yung barrel of meal na yan, lagayan nila yan, kumbaga dito sa atin, garapon, na doon natin nilalagay yung mga harina, o kaya sugar, nagaganyan na lang kakarampot, o kaya yung nilalagyan natin ng rice, di ba? Hindi kaldero pa, Brad. Ano muna? Lagayan ng bigas. So, ilalagay mo lang yung bigas kung magluluto ka na sa kaldero. Pero yung hindi ka pa magluluto, nilagayan mo yan, di ba? May lagayan. Di ba yung mga lata kung minsan? Ano ba lagayan nyo ng bigas sa bahay nyo? Alam mo ba yung lagayan ng bigas sa bahay nyo? Ay, mukhang hindi nyo alam kasi hindi kayo nagluluto, ano? Wala talaga mga problema itong mga batang to. Kayo, anong lagayan nyo ng bigas? Ikaw? Sako. Yung sako na lang, nandoon. Kayo, anong lagayan nyo ng bigas? Ha? Drum? Balde. Pambihira. Ang daming bigas doon. Napahingi naman. Drum yung sa inyo. Balde. Okay. Sa inyo, anong lagayan nyo ng bigas? Timba. Timba, balde. Ano yun? Maglalaba kayo? Batya. Kayo, anong lagayan nyo ng bigas? Balde rin. Oh. Yan, di ba? Yung mga yan. Yun yung barrel. Sabi niya, barrel of meal. Wala na nga. Kukunti na lang yun. Ilang kutsara na lang. Pero sabi ng salita ng Diyos, and the barrel of meal wasted not. Ibig sabihin, pag kinukuhanan mo yun, nadadagdagan ng nadadagdagan. Magic ba yun? Hindi yan magic. It is God's blessing. Hindi nag-magic dyan si Elijah. Pero ang sabi ng Panginoon, it wasted not. Nung makuha na yan, nagluluto siya. Pagbalik niya, meron pa kasi ang utos sa kanya. Gawin mo muna yan para sa akin. Lutuin mo muna yan para sa akin. Pagkatapos, gawin mo na yan, magluto ka para sa inyo. So nung nagluto siya, pagkatapos sabi, magluluto daw ulit ako. Nung tiningnan niya, meron nga! Nung tiningnan niya, saan yung the cruse of oil. The cruse of oil. Nung tingnan din niya, meron na namang laman na oil. So nagluto siya para sa kanilang mag-ina. Pagkatapos, ay nakikita niya may gutom pa. Ano kaya makapagluto pa? Meron pa rin. You see, it wasted not. Why? Because she followed God's way of stewardship. Kung anong pinagkaloob sa kanya ng Diyos sa panahon na yan, ay ginamit niya ayon sa salita ng Panginoon. Yan ang stewardship. Yung iba takot kasi sa stewardship. You see, a widow woman there to sustain the pambihira. Widow woman is a picture of poverty. Yet, she was used to sustain somebody else. Samantalang siya dapat ang isusustain dahil siya ay widow woman. Pero siya ang naging buog. Siya ang naging haligi. Bakit ho? Sapagkat sumunod siya ng tamang stewardship. Dahil yung binigay ng Diyos sa kanya, hindi niya sinayang. You know, it is as a good example for stewardship because not only that the helpless became helpful, not only a widow who is supposed to be a picture of poverty became rich. You know why it is a good picture? Because the man of God or the work of God is sustained even in the midst of
a great famine. Alam niyo, ang gawain ng Diyos ay gawain ng Diyos. Saan ang gawain ng Diyos doon sa panahon ni Elijah? He is the work of God. Because God sent him to preach. Siya ay isang propeta. Siya ay propeta ng Diyos. Kailangan ibigay ang pangangailangan ng tao sa espiritual na mga bagay. Ibigay ang salita ng Diyos. Ibigay sa kanila ang isa pang pangangailangan ng tao, hindi lamang ng kanilang tiyan, kundi ang pangangailangan ng karunungan ng galing sa sangkalangitan. The Word of God, the wisdom of God, that which will feed the soul and the spirit. Yan ngayon ang gawain ng Diyos, because He wants not only that people will suffer famine physically, but He wants them to be fed spiritually. Yan ang gawain ng Diyos. You see, that's the work of God. Paano ka ginutom yan si Elijah after he walked from one place to another? Ano lang ang kinain niya doon sa River Brook? Ilang milya yung nilakad niyan bago makarating sa Zarephath? Naglakad yun. Hindi siya sumakay ng jeep. Walang pamasahe. Hindi siya sumakay ng karwahe. Nangangamatay na nga ang mga karwahe. Ay, mga karwahe, mga kabayo. Nandun ang karwahe. Pero ikaw magiging kabayo. Gusto mo yon? Oh. Ikaw maghihila niyan. Hindi mas lalo. Tapos kung titingnan ninyo, dyan sa verses 1 to 7 ng chapter 17, hindi ba gayan si Elijah ay nandoon, pinakain. Ano lang ang pinagay sa kanya? Cake. Ano yun? Goldilocks? Hindi ko alam. Basta, just a cake. Konti lang yun. Dinadala ng ravens, mga maliliit na mga ibon, maduming ibon. Nagbibigay lang sila ng konting ano lang madadala ng raven? Sige nga. Sabihin mo sa akin, anong madadala ng isang ibon na maliit? Isang sakong bigas? Isang kilo ng manok? Kaya ba niya yun? Wala. Konti lang. Magaan lang yan. Kaya tingnan niyo, yun lang yung kinain ni Elijah. And then there was famine. Kailangan siya pagkatapos pagdating doon, edi gutom. Kaya nga, yun ang unang hiningi niya. Di ba? Anong unang hiningi niya? Verse number 10, so he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering a stick. And he called and said unto her, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel. Uhaw na uhaw siya, that I may drink. And then as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. Yun na yun. Hiningi na niya ang pagkain. Kasi gutom nga siya. Kung hindi kaya naibigay sa kanya ang pangangailangan, ano kaya nangyari kay Elijah? Marahil namatay sa gutom. O nahilo. O hindi na siya magagamit ng Diyos. Pero maraming salamat, ang bihira. A helpless woman with a meager resources provided and made the work of God continue. Amen? Kaya yan yung totoong stewardship, mga kapatid. Alam mo yung stewardship? It's really going to bless you. And it's going to make the work of God grow. Yan ang totoo. Meron siyang
spiritual bearing. Meron siyang makikita mo na eternal value. Naintindihan niyo yan? Yung gagawin mo, yung ibinigay sa iyo ng Diyos, kahit ano pa man yan, buhay mo, oras mo, talento mo, treasure mo, ano man yan, pag yan ay inilagak mo sa tamang lugar, then it's going to be blessed of God. Mabe-bless ka na, mabe-bless pa yung mga taong nakapalibot sa iyo. Amen. At higit sa lahat, magpapatuloy ang gawain ng Diyos that will accrue a spiritual and eternal and heavenly blessing. A blessing that cannot be bought by money. Yan po yung dapat nating tandaan. Kaya nga, from this point, ay dapat matutunan natin na maging isang tunay na mga steward. At mahalin natin ang stewardship na ito. So, how is this stewardship? Well, stewardship number 1, it is giving for the work of the Lord. Yan ang stewardship. Makinig baigi. Giving for the work of the Lord. Dapat may binibigay ka sa gawain ng Diyos. So lahat ng mga binigay sa iyo ng Diyos, dapat magamit mo sa gawain ng Diyos. Kaya tingnan nyo, marami pag may sakit, magtitext, magsasabi na gusto niya pag gumaling siya, ano yan? Maglilingkod na siya sa Diyos. Oh, maraming mga nagsabi niya noon. Maraming panahon. Maglilingkod daw siya. Eh may buhay na nga siya noon eh, may health siya, hindi niya ibinigay. O di, hindi na natuloy yung paglilingkod na yan. Kaya habang may buhay ka, bigay mo sa Diyos yan. Meron magsasabi, Pastor, kapag natapos po yung pag-aaral ko. Ayun, sige. Tapos pag-aaral mo, matapos ka talaga. Oh. Naghihintay ka pa ng pagtatapos ng pag-aaral mo para maglingkod ka sa Diyos. That's baloney. That's not the way of the Lord. Pastor, pag talagang pag ako ay nakapag-pundar na nito at saka niyan, kung hindi mo nga maibigay ang buhay mo ngayon na buhay ka, ay di may bibigay mo pa ba yan pag wala ka na? Yan ang buhay ang binigay ng Panginoon. Oras. May oras ka pa. Kung sabihin sa akin na napaka-busy mo, wow, busy mo? Ayan mga lang yan, mga excuses yan. Pa-excuse lang yan, ang busy kasi, Pastor, ang daming mga dapat gawin. Sino bang walang gagawin? Ikaw lang ba ang buhay? Ikaw lang ba ang may ginagawa? Mag-isip karnal at saka yung unsaved. Ganyan-ganyan yung karnal na kakilala ko at saka yung, alam nyo, nung nandun pa tayo sa may Teresa Compound, ay galit na galit yung yung nandun sa baba, nung nag-soul winning kami, pagkatapos ng binigyan ko ng truck, pagkatapos ako, diyan ka lang. Wala kayong ginawa, diyan kayong mga baptist, wala kayong ginawa, kundi umawit ng umawit. Siya pala yung nambabato sa atin doon. Binabato pala tayo noon. Hindi naman natama kasi malayo. Doon sa may Riles, diba, pag nakikita niya, pagbabang ganyan, doon sa Riles na yun, doon ang soul winning namin, galit na galit pala siya. Kasi wala daw tayong ginawa kundi umawit, magsigaw yung pastor. Sabi ko, alam nyo, kada linggo lang yun. Hindi naman kami naririnig ng Monday, Tuesday, Wednesday night, 1 oras, 2, 3 oras lang. Pagkatapos Thursday, Friday, Saturday, wala ka na marinig.
Maliban Saturday na nagpa-practice ang choir hanggang alas 12 ng gabi. Alas 12 ba yun, Ma'am Vicky? Ano? Oh. Ngayon ba, wala nang 12 o'clock midnight? Wala nang 12 o'clock midnight ngayon? Nabawasan na ba ang oras? Di ba pareho lang, 24 hours pa rin, Oh. May oras. May oras ka, bigay mo sa Diyos. May oras ka mag-soul winning, bigay mo sa Diyos. May oras. Anong ginagawa mo sa buhay mo? It's giving to the Lord. Amen. May talent ka. Ay di gamitin mo sa Diyos. Magaling ka palang magkutingting ng kung ano-ano diyan, di gamitin mo dito. Ayusin mo yung mga ito. Oo, kagaya niyan. Pwede mo bang mapailaw yan? Meron ka bang magic hand na pag hinawakan mo yan ay nag-iilaw? Pwede bang pakihawakan na lang ito nang mag-ilaw na? Oh. May mga talents tayo. Anong talent mo? May talent ka ba? Honestly speaking, alam mo ba kung ano talent mo? Ba't di mo ibigay sa Panginoon yan? Ang daming mga gawain sa Panginoon. Huwag lang sayaw. Huwag lang yung pagpupusoy kasi yung ang galing. Yung ang galing, di ba? Kada ganyan, pambihira, talagang, nga yun, pagpusoy. Panay alas yung kanyang nakukuha, 4 na alas nakukuha niya agad, matindi. Oh, hindi yan talent para sa Diyos. Talent yan sa kamunduhan. Tandaan mo, may talent na para sa Diyos, may talent na hindi. Amen. Oh. So, anong talent mo? Bigay mo sa Panginoon para may spiritual value. Kakarampot man yan, pero ibigay mo sa Panginoon. It can sustain the work of the Lord. Hindi kinakailangan natin ng ikaw ay nakapagtapos ng profesional at ikaw ay sobrang yaman. Tingnan nyo nga ito. Sinong ginamit? Widow woman. At a time when there is so much problem. Kaya kung ikaw ay nandyan na, bigay mo na yung oras mo, yung buhay mo at yung talento mo para sa Panginoon. And then, what did she give? A cruse of oil and what? A meal. Harina lang. Yun ang binigay niya. That is her treasure at that point in time. So, ano meron ka? May treasure ka rin naman eh. May pera ka. Hindi dapat ay ibigay mo yan sa Panginoon. Kaya nga may treasure offering Sunday tayo. Dami mong treasure sa bahay. Sa totoo lang, hindi mo naman ginagamit. Pagbili mo yun pagkatapos para may madala ka sa treasure offering. Wala talaga kami Hindi, kunin mo yun. Mga white elephant sa bahay. Para meron kang i-offer sa Panginoon. Kinakailangan maging mayaman ka para mapagbigay sa Panginoon. This is a widow woman. Kaya ngayong susunod na linggo, we will have our treasure offering Sunday. September 3. Anong dala-dala mo? Dapat ay nag-iisip ka na, it doesn't need a millionaire to give. What we need is someone who has a treasure that God has given him, and then give it properly to the Lord's work. Anong meron ka? Anong binigay ng Diyos sa'yo? Anong pinagkatiwala ng Diyos sa'yo? Dalhin mo at ibigay mo sa Panginoon. Because that, indeed, is what you have, and then, alam natin yan magagamit so that the work of God will be sustained and improved. See, so it is giving in the Lord's work. So yan ang tamang stewardship. Kaya dapat ay binibisita mo yung pagbibigay mo sa Panginoon. Dahil kung ikaw ay hindi kabilang sa nagbibigay sa Panginoon,
then you are not really doing the will of God in terms of stewardship. The second, not only that it is giving, it is according to God's word. Tingnan niyo sa verse number 9 kanina. Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. You see, it is a command of God. I have commanded. Salita ng Diyos yun. Utos ng Diyos. Utos ng Diyos na yung meron ka, ibigay mo sa Kanya. Amen. Tingnan mo kung ano meron ka. Bigay mo sa Diyos. Amen. Meron at meron ang bawat isa sa atin pinagkaloob ng Panginoon. Kaya kinakailangan lang na yan ay gawin mo sapagkat yan ay utos ng Panginoon. Sabi ng Diyos eh. Amen. Alam mo, yung matutunan talaga ng isang mananampalataya, yung, ba't mo ginagawa yan? Kasi sabi ng Diyos. Amen. Marami yung, ba't mo ginagawa yan? Wala lang. Wala akong magawa eh. kaya wala siyang eternal value. Kasi gumagawa ka kasi, ay, ba't ka nag-Bible school? Wala lang, kasi wala namang ginagawa. Wala lang kasi hindi ako makapasa-pasa doon sa eskwelahan, kaya ako nag-Bible school. Ay kaya walang blessing sa'yo. Alam mo kaya mo ginagawa yun? Busy ako, pero dahil utos ng Diyos, gagawin ko. Alam mo, yan yung dapat maging ugali mo. Eh, ang daming mga ugali natin, kaya mo ginagawa kasi libre ako eh. Kaya ako ginagawa ito, libre ako ngayon. Hindi ka maigi sa akin, kaya hindi pinagpapala yung ginagawa mo, kasi ginagawa mo lang yan pag libre ka. Dapat matutunan mo, ginagawa mo kasi utos ng Diyos. Yes, you know, if you say that, na ginagawa mo yan, you are aware of the Word of God. So, dapat maintindihan mo that it is a command of the Lord. Magbago-bago ka na sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Ba't mo binibigay yan? Ay sabi ng Panginoon, ibigay ko para sa gawain ng Diyos. Your time, your treasure, your life, dapat talaga ibigay sa Panginoon. Dahil yun lang yung pagpapala na makikita mo hindi lamang dito, kundi maging sa sangkalangitan. Look, na-enjoy na noong widow woman yung blessing nung pagsunod sa command ng Diyos. Tama? Oh, na-enjoy na niya eh. Akala niya yung mamamatay na sila pagkakain at wala na silang kakainin, but they ate in many more days. At hindi lang silang mag-ina, kundi yung mga kasama nila sa kanilang household. Because that is the command of the Lord. The commandment of God, ano sabi ni Apostle John? Alam niyo yung commandment ng Diyos, hindi mahirap. It is not grievous. Hello? Yung utos ng Diyos, hindi kahirapan yun, hindi para pahirapan ka. Ang utos ng Diyos, dahil yan nga yung paraan para ikaw ay mabuhay ng tama at para pagpalain ka. Yan ang utos ng Diyos. Huwag mong iisipin na yan, pinahihirapan ka naman ng Panginoon. Hindi ba niya ako naiintindihan? Busy ako. Hindi ba ako naiintindihan ng Diyos na hirap ako at may babayaran kami para bukas? Hindi ba niya ako naiintindihan? Akala mo naman ay papatayin siya ng Diyos. Oh.
Kaya bilang mga mananampalataya, maunawaan natin na tamang stewardship is really believing that it's really understanding the command of the Lord that it is not grievous. Amen. Hindi yan mahirap. Kundi yan ay bagay na pribilehyo na mautusan ng Diyos. Amen. That's right. Amen. Ano sa totoo? Ayoko mag-utos talaga sa mga antatamad. Masarap lang yung mga tamad na utusan. May kasamang may kasamang palo-palo. O kaya may kasamang pukpok. Kasi para silang mga pako, di ba? Alam niyo yung pako? Hindi babaon kung hindi? Yun. Ganun ka ba? Ano ba? Wow! Amen! Hallelujah! Yan. See, His command, dapat maunawaan natin yan. So, stewardship, it is according to God's Word. And then, number 3, ano pa stewardship? It has God's promise of blessing. Tingnan niyo dyan sa verse number 14. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil and fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. See, sabi niya, widow woman, Mrs. Saripat woman, or Mrs. Byuda de Saripat. Ang sabi niya, sige na, lutuin mo na yan para sa akin. Pagkatapos yan, magluto ka na ng para sa inyo. Dahil ito ang sabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, the barrel of meal shall not waste. Yung barrel na yan, hindi yan mauubusan. Yan ang sabi ng Diyos. Hindi yan mauubusan. At yung lagayan mo ng oil, hindi rin mauubos. Hanggang hindi pa natatapos yung famine at magsimula ng umulan para magkaroon ulit ng buhay ang paligid. Sabi, hindi yan. So, you see, stewardship has a lot of promises. Marami lang sa atin ang hindi natin pinapansin yung promise ng Panginoon. Because we think it's just a promise that can be broken. Kapatid, makinig ka maigi sa akin. Yung promise talaga ng kaibigan mo are made to be broken. Pero yung promise ng Diyos, pag sinabi na our God promises, He will always do what He said. Yan ang ating Diyos. Dapat magkaroon ka ng sapat talagang pananampalataya para diyan. Dahil pag nagsalita ang Diyos, He will do it. His promise, kahit pag-aano katagal yan, ay gagawin ng Panginoon. At kahit pa anong hirap niyan ay kanyang gagawin sapagkat yan ang Diyos na buhay. He has a promise and stewardship has a promise. If you give your life, hindi ka papatayin ng Diyos. That's right. Amen. If God calls you in the full-time ministry, hindi ka naman iiwanan ng Panginoon. If God calls you into in your ministry today as a choir member, hindi yan pababayaan ng Panginoon. Pahihirapan ka ba niyan? Hindi yan pahihirapan ng Panginoon. There is always a promise. He promises like great blessing. Amen. Because God is a God who blesses. Yeah. Yes, sir. Alam mo lang ang kulang? That's number 4. Because stewardship takes faith to follow God's plan. That's right. Amen. It takes faith. Tingnan niyo sa verse number 13. Ano sabi niya? And Elijah said unto her, fear not.
Go and do as thou hast said. But make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. Alam mo yung utos na yun? It really takes a lot of faith. Yung paniniwala na may lulutuin ka pa sa susunod. Pero magluluto ka para sa iba. But it takes a faith. Kaya alam niyo yung mga hindi nagbibigay, hindi sumusunod sa ganitong uri ng yung ibinigay sa iyo ng Panginoon. Pagkatapos ay may mga agam-agam ka lagi. Paano kaya kami? Paano na sila? Pag ganito ako, wow. Kala mo sa iyo nakadepende ang buong buhay at ang buong mundo, ano? Paano kaya? Kaya ko kaya? Ay, wala kang pananampalataya kasi. It takes faith. Ano, kahit ngayon, tithes, it takes faith. Lahat ng uri ng pagbibigay always takes faith. Kailangan manampalataya ka na hindi ka pa uubusan ng Panginoon when He promises. Dapat magkaroon ka ng matibay na pananampalataya doon. At kahit though you walk through the valley of the shadow of death, pangako ng Diyos may liwanag. I'll just walk. I'll just walk and walk and walk and walk. You know why? Because He said, I'm going to see the light. I'm going to see the light. He's going to bless my work. He's going to bless what I give. I'll just do it. I'll just do it. I may not understand it, but I am. I have faith. Eh, paano naman kasi ang hina ng pananampalataya mo? Napakahuna. Eh kasi pastor, tao lang to, marupok. Hindi. Huwag mo kasing gamitin ang pagiging tao mong marupok dyan sa pananampalataya. Ang gawin mo ay yung pananampalataya sa Diyos. Amen. Fear not. Inutusan ka ng Diyos. Ito ang gagawin mo. Ito yung ibibigay mo. Inutusan ka ng Diyos. Fear not. Yes. He said He's going to give it back. Amen. Give and it shall be given. Siksik, liglig, umaapaw. Pambira, tinagalog na. Kasi yun ang mas naiintindihan eh. Ay, pangako ng Diyos yun eh. There is always a promise. Kaya hindi mo pa nakikita, pero may sinasabi ng Diyos na gagawin niya. At kapag ikaw, you step by faith, ibig sabihin, may pinagagawa sa'yo, at makikita mo lang yan pag you have to have step by faith. And so it brings us to the next step. It takes obedience indeed, so that we can be good stewards. Alam mo, masarap lang mag-amen pag nakikita natin yung promise, pero mahirap gawin. Madaling makinig, pero mahirap gumawa. Anong sabi ng Panginoon? Tingnan nyo, sa verse number 15. And she went and did according to the saying of Elijah. Again, di ba? She went, kasi natuwa siya. She went because she saw the blessing. Sabi, hindi tayo magugutom niyan. Pero yung paggawa, medyo mahirap yun. Aktual na kasi yun eh. Di ba yan ang naging problema ni Ananias at si Sapphira? Sabi na, pagbibili namin tong lupa namin to, tapos bibigay namin lahat yan sa Panginoon. Eh nung nandyan na yung pera, na ipagbili na, pambihira, laki pala nito. Oo, sayang naman. Pahingi lang ng konti, Lord.
Patawad. Oh, kasi marupok lang ako. May bibilhin nga pala ako. Nakalimutan ko, Panginoon, may nakalimutan ako. Bibili nga pala ako noon. O, kaya nangupit. Tapos ibinigay. Anong parusa sa kanila ng Diyos? Anong parusa ng Diyos? Nabasa niyo ba yun sa Acts chapter 5? Alam mo yung parusa? Pinatay sila ng Diyos sa Acts chapter 5. Bakit? Nagsinungaling sa Diyos. Pero may sasabihin, ibibigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Ibibigay ko yung oras ko sa Panginoon. Wow, nakarinig na preaching, tulo-uluha, tsaka uhog. Punta doon sa altar. Nag-testify pa yan, talaga naman. Aba, ay nung gagawin na wala na, yun lang. Yung actual na. O nasaan ka na? Ano po? Asan na? She went and did. Para pag nagbibigay ka, ganun din. Alam mo, bilang anak ng Diyos, ano sabi ng Panginoon? Tingnan sa James chapter 1. James chapter 1, ano sabi? Verse number 23. For if any be a hearer of the word and not doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Kaya nga ho, dapat sa verse number 22, ano sabi niyan? But be ye what? Doers of the word and not hearers only. Bakit? Kasi niloloko mo lang sarili mo yun. Deceiving your own self. Nangako ka sa Diyos, ito yung ibibigay mo, pagkatapos hindi mo naman binibigay. Ay di nagnaloko ka lang. Ano? Pastor, kasi ang laki talaga nung ipinangako ko sa Panginoon. Bakit nung dumating siya yung maliit, hindi mo man lang maibigay? Ano? Kasi Pastor, hinihintay ko yung mas malaki bago. Pero mo may binigay na nga sa'yo yung maliit di bigay mo na. Mamalay mo, biglang magbigay pa ulit. At bigay mo, bigay mo hanggang sa magawa mo. Because God sees the doer of the work. Amen. Gusto niya nakita na ikay nagawa. Na nasunod. Kasi madali talaga kasi magsabi, mag-commit. And that commitment is great and that is good. Makinig yung maigi second. If the Lord has talked with you at nag-commit ka sa Panginoon, that is your commitment to the Lord. At hindi kayo nabighani lang. Narinig mo ang salita ng Diyos Kaya ikinumit mo yun Kaya ikinumit mo ito yung sa amount na yan. Kaya ikinumit mo yung buhay mo para sa choir. Kaya ikinumit mo para sa Sunday school. Kaya ikinumit mo para sa full-time. Kaya ikinumit mo sa mga bagay na yan. And that is the work of God in your life. Hindi ka na-deceive, hindi ka nabudol-budol ng pastor. Dahil yung pastor ang kanyang preach, salita ng Diyos. At nung na-convict ka, it's the Holy Spirit that convicted you. So hindi ka nabudol. Ngayon, nung ikay nag-commit, nung nilagay ng Panginoon sa puso mo na ito yung bibigay mo, dumating yung maliit na bagay, yung naghihintay ka. Alam mo, pag may binigay sa'yo ng Panginoon, hindi bigay mo na kagad sa Panginoon. Because that is stewardship. Ano bakit? Paano kapag kakatiwala ng malaki ang Diyos? Ay yung maliit ngang binigay sa'yo, hindi mo maibigay-bigay. Sige nga. No, I really prayed. Nabigyan talaga ko ng Panginoon 1 milyon. Hati talaga kami. Pagpipray ko din yung mga miyembro Sana Panginoon, itong miyembro to pag binigyan mo, alam ko yung, pag ito binigyan mo ng 1 milyon, alam ko yan, bibigay niya sa gawain. Sinong gustong ipag-pray ko rin ng ganun?
Wow. Amen. Sige. Wow. Sige. Amen. Oo, pinagpipray ko talaga. Ay, kaya lang kapag ikaw naman eh. Oh, I'm praying and I'm not really hallucinating. But I believe in my God. Can He make it? Yes, He can. Because He is God. Kung ito nga, widow woman, ginamit ng Panginoon, pinakita sa atin what stewardship is. Ano, kung ikaw ay nandito ngayon, dapat matutunan mo the way of the widow woman. Because it's the widow woman who's helpless, a picture of poverty, yet she sustained the work of the Lord. Ano anong saysay talaga kasi, mga kapatid? Ang mga meron ka, kung kahit kailan hindi na-sustain ang gawain ng Diyos. Naging pabigat yung mga meron ka, naging pabigat sa gawain ng Diyos. Hindi ka nagamit ng Diyos. Meron kang talento, meron kang pera, meron kang buhay, may oras ka. Pero ang lahat ng mga yan, hindi mo ginamit sa Panginoon. Anong saysay lahat niyan? After all this that you enjoyed, everything, para lang yan, it's just a dung. Iniwan mo rin. Wala siyang eternal value. Bakit to? Hindi nagamit sa gawain ng Diyos. Kaya ngayong gabi, matutunan natin to really be a steward just like this widow woman. Amen? Anong meron ka sa buhay mo? Buhay, talento, oras, your treasure. Why don't you give it to the Lord? And make the Lord make out the most out of it to sustain the work. Marami pa tayong dapat gawin sa simbahan. Amen? Hindi lamang yung mga physical na mga bagay niyan. Marami pang mga kaluluwa ang dapat maligtas. Marami pang mga kaluluwa ang dapat makilala sa Panginoon. Marami pa talagang mga mananampalataya ang dapat pumunta ng prayer meeting. Marami pa dapat talagang mga members ng church na ito na magbigay ng kanilang mga talento sa Panginoon. Marami pang mga tao na dapat lamang na naglilingkod sa Diyos, binibigay nila yung oras nila sa Panginoon. Maraming mga tinatawag ng Panginoon, full-time sa gawan, ibigay nila sa Panginoon. As the work is so great, and many, many more. At lalong dumadami sa pagdagsa ng panahon. Kaya, anong bibigay mo sa Panginoon? Will you be just like this widow woman and be a good steward? Dahil lahat ay magsitayo. Muli dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon pinagkalo mo po sa amin. I-bless mo po ang altar call, ang invitation, upang bawat isa sa amin, Panginoon, ay magkaroon ng decision to be a good steward. Sa buhay, sa oras, sa talento at sa treasure namin, na maipresenta po namin, Panginoon, sa inyo. Sa pagdating namin ng aming Treasure Offering Sunday, that we can give something for you, for your work, to sustain the work, to build the work, to strengthen the work. Marami pa talaga, Panginoong Diyos, na dapat naming magawa alang-alang sa inyong gawain at sa kaluluwa ng mga tao. Manguna ka po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Habang tinutugtog ang awiting paanyaya. Why don't you give your life, your time, your talent, your treasure to the Lord? Ba't hindi mo ilapit dito sa altar? May pag-usap sa Panginoon. Panginoon, let me be just like this widow woman na maging tamang katiwala. That in the midst of her helplessness,
and problems. Gamitin mo po ako.